Hello, good morning po. Madami pong nag-chat kasi about sa project natin, yung mga soon to launch natin na Pagsibol Village Bulacan, Pagsibol Village Cavite, and Pagsibol Village Rizal. For announcement purposes only, pero ang maganda po sa video po na ito na pinaprovide ko is matulungan ko na po yung mga gustong mag-avail. Ma-qualify na po kayo kahit sa vlog na to, alam mo na pong qualified ka, itutulungan ko na po kayo kung paano nyo po maiipon or ma-provide itong ating mga requirements. So for the qualification po, unang-una po, regular na empleyado. Pangalawa po, kung may existing housing loan ka na, sabi mo na po sa akin. Kung nahuhulugan mo po yan monthly, okay lang. I-qualify natin kung pasok pa ang salary mo or kung may asawa ka, yun, pag-usapan natin sa messenger para ma-discuss natin yung mga pros and cons. Ngayon po, kung may foreclose ka na pong pag-ibig, halimbawa nung binata ka, ng dalaga ka, di ba, kumuha ka ng bahay somewhere, di ba po? Ngayon po, na-foreclose or nabitawan mo yung una mong loan, hindi ka na po makakapag-loan ng pangalawa. So, ang pangalawang magiging option natin dyan is yung asawa mo na po ang pwedeng mag-apply. Basta qualified, may trabaho, pasok ang salary niyan sa required ni pag-ibig, i-push natin yung partner mo or yung asawa mo na kumuha. Kasi may record ka na po. Okay po. Sa mga requirements, ang maganda po, dahil maaga pa po nating announce yung mga soon to launch, we have ample of time na makapag-ipon, makapag-qualify, at makapag-decide kayo na, pwede ako dyan, pasok ako dyan, pwede ko nang ayusin yung mga requirements. Okay po? Most especially sa ating project sa Pagsibol Village ng Teresa Rizal. Kasi di ba nabanggit ko sa vlog natin is hindi siya ganun kadami. Kulang-kulang 500 units lang po para po sa mga project na ganitong walang down payment. Napakabilis po niyang mauubos. So, meron na po akong kausap. Mga 5 na po ang nag-chat. So, magandang bagay na nag-provide ako ng ganitong video para magtulungan tayong maayos mo or makumpleto mo na itong mga requirements na binabanggit ko. So, to start, kailangan po, di ba po, regular na empleyado. So, magpo-provide po tayo ng COEC para maiwasan yung delays, yung gastos. I-explain ko na sa video na to. Kaya tapusin mo po ito para mas maging malinaw. Isahang bagsak ng pag-i-explain. So, ang COEC natin is kinukuha sa HR. Latest original COE or system generated ang nakalagay sa baba with compensation. Ibig sabihin, may sahod, pangalan mo, kailan ka na-hire, anong position mo, salary mo, mga ganun po. Ilalagay din po ang complete date kung kailan na-issue yun, complete date ng company with logo, company email address and company address, cellphone number, nakalagay po yan lahat dyan sa COE natin. Ginagawa natin to para pag pumunta ka ng HR mo at nakita mong may kulang, baka pwede mo naman pong ipamodify. Kasi for housing loan purposes, kailangan po nakapag-ibig standard tayo sa ating mga requirements. So, ang mangyayari kasi niyan, kapag kulang ang details, maaaring during our filing is humingi ng panibago. So, ayaw natin ng delays, ayaw natin ng gasto sa Lalamove kasi di ba po, isang travel ng Lalamove is 300 pesos pataas. Depende sa location. So, para maiwasan yan, ito po yung vlog na tutulong po sa inyo. Hindi lang po para sa mga buyer ko, kundi para sa mga buyer po na kukuha nito kahit sa ibang mga agents sila kukuha. At least matulungan natin sila na mai-provide ng mabilisan ang mga requirements. Ito na po, ang latest ESAV. Ang ESAV po is yung contribution mo sa pag-ibig. Ang requirements lang naman po ni pag-ibig nahulog sa pag-ibig is 24 months. 24 months, kahit po paiba-iba ka ng employer, ipa-merge mo po yan kapag pumunta ka sa pag-ibig. Ngayon, dahil pupunta ka na ng pag-ibig, kunin mo na din yung MDF or Members Data Form. Kasi ang issue natin dito kay MDF, minsan kumukuha sila ng MDF form na hindi chine-check yung form. So, ang maganda dito po, paglabas, bago ka lumabas ng pag-ibig, picturean mo yung ESAV at yung MDF, ipadala mo sa akin. Kasi dapat yung ESAV, mag-appear doon na 24 months pataas ka ng naghulog,
dapat naka-indicate sa right upper side. Ngayon, sa baba naman ng details mo, dapat nakalagay ang pangalan ni employer kasi siya po ang naghuhulog ng pag-ibig contribution mo, as well as the address. Okay po? Nandiyan yan sa baba. So, before ka lumabas, or pag nabasa mo na siya na, ay, Ma'am Cindy, yung old company ko pa to, ay di, automatic po, ipa-update mo na po yan habang nandyan ka pa po sa pag-ibig. As well as our members data form po ang tawag, MDF po yan. Ang ipapalagay mo dyan is dapat employed, private, employed, basta po employed ang nakalagay. Tapos i-check mo na din yung details, yung mama mo, yung papa mo, i-check mo na kung nandoon sila sa details. Ang maganda dyan, pag pumunta ka po ng pag-ibig, magdala ka ng birth certificate kung single ka pa. Idala mo na din yung mga ID ng mama at papa mo. Ay, hindi ID, yung birth certificate. Kasi kung halimbawa hanapin na wala doon ang mama mo, wala ang papa mo, di hindi ka na babalik. Okay po, para ma-save yung ating oras. Hala, mahaba na ang vlog. Tapusin po pa din natin kasi ang dami ko nang sinabi. Yung sunod po, sa payslip naman. Yung payslip, please provide mga 3 months to 2 months or 3 months na payslip. Kung ngayon po ay April, so March, January, February, March. 3 months po, okay? Kasi may mga dapat tayong i-check, lalo yung mga allowance, kung consistent siyang binibigay monthly. So, salary kasi ma'am, ma'am sir, kailangan talaga i-delicate po yan. So, sa messenger na lang. Para po, ma-qualify natin ng tama kung kailangan mo pa ng co-borrower or kaya na ng sahod mo yung ikaw lang mag-a-apply. Sunod po, sa mga single, please provide na po a copy of your birth certificate as early as now. Dapat ma-check natin na sa lahat ng ID mo, kung ano po yung nasa birth certificate mo kasi dapat yun din po ang nasa ID. Medyo ito po yung pinakamatagal maayos kasi alam mo na po, mga ID mo po yan. Nangyari kasi dito, di ba, baby girl ang pangalan sa birth certificate, pero sa mga ID, Bernardo. So, i-explain ko yan sa messenger. Pwede naman tayo magtawagan, lalo sa mga madaming tanong, tawagan niyo po ako sa messenger kung nasa messenger na po tayo nag-uusap. For valid ID ng spouse, kasal lamang po ito. Kaya kung hiwalay ka po, isabi mo na po sa akin agad-agad. Kung pwedeng mapakiusapan ang ex-partner natin, kasi conjugal property, kasal kayo, lalo pag babae, napalitan na po yung pangalan, ang apelyido mo. So, very tricky, pag-usapan natin. Pero kung magkasama naman, mas maganda. Kasi in the event na kulangin ang salary mo, at tumaas yung edad mo, ang maganda, pwede kang back-upan ng asawa mo, given na regular na may trabaho, o regular na empleyado, at active pag-ibig member si Miss or yung asawa. Okay po. Basta pag mga ganito, please provide 2 valid ID, primary ID, hindi kasama ang PhilHealth. Okay po. Primary ID, so as early as now, alam mo na isa lang ang ID ng asawa mo at decide ka nang kumuha ng project sa Pagsibol, Bulacan, Cavite, or Rizal, mag-provide na po ng isa pang valid. Okay po. Kasi kailangan talaga dalawa eh. TIN ID. Kung wala ka pang TIN ID, as early as now, pumunta ka na ng BIR. Kung may number ka na ng TIN number, pumunta ka na ng BIR para makapag-provide ng TIN valid ID. Kasi kailangan po yan sa pagpapatitulo. So, kasama yan sa requirements ni Pag-ibig sa filing. Physical ID ha, hindi po yung number. ID po ang pinag-uusapan. Para hindi na ikaw magkaroon ng delays. Para smooth po, pag nag-meet up tayo, kumpleto na pong dala natin mga requirements. Okay po? Yung MDF, nabanggit ko na. Kung meron ka pong loyalty card, i-xerox mo na din back to back. Tapos, 3 perma. 4 pieces ng 1x1 picture. Dito naman po, please pakisabihan po doon sa pagpapapicture mong Photoshop, wag sa computer shop kasi sure glossy lang dyan. Doon ka po sa Photoshop, sabihin mo po yung rough po ang texture, hindi po yung glossy. Kasi kapag glossy kasi nag-fade po yan, di ba? Naka-file po ang ating mga documents. May mga time na ang haba na ng vlog ko. Pagpasensyahan nyo ha, ngayon lang itong mahaba. Basta po rough. Okay po. Pag Meralco bill, ito ang laging tinatanong. Normal po na walang nakapangalan sa yung Meralco bill. Kaya nga po tayo kukuha ng bahay para yung Meralco ay maging pangalan na sa atin, ang titulo ay nakapangalan sa atin.
Normal po yan. So, kailangan mo pong ipa-Xerox ang water only or Meralco bill only. Walang iba, walang internet, wala kahit ano. Ang gusto po ni Pag-ibig is water or Meralco kasi billing address lang naman po ito. Very naman, hindi naman ito malaking issue. Kailangan lang talaga sa attachment kasi billing address po. Nasa Meralco bill saka sa water bill kasi yung pinaka-address mo para nauunawaan ng lahat. Ngayon, mag-attach ka na lang po ng barangay clearance na for housing loan purposes. Pagsabi po dyan sa sekretary ng barangay, nakukuha po ako ng Pag-ibig housing loan. Pagpunta mo po doon sa barangay, magdala ka po ng copy ng Meralco bill. Kasi kung ano po ang nakalagay na address sa Meralco bill, plakadong-plakado, ipakopya mo lang po na ilalagay sa barangay clearance. Again po, ganun po ang gagawin kasi may isa po kaming buyer na nag-cause ng delay kasi kahit po in-explain ko na plakadong-plakado kung ano ang nasa Meralco bill, palagay po sa barangay clearance, nung naipasa po sa akin, kung ano po yung nasa ID niya. Ang nasa ID niya po, Misamis Occidental, Misamis Oriental. Mali po yung barangay clearance. So, dapat po kung ano po yung ina-explain sa atin ng ating mga agent, yun po ang ipa-follow natin. Kasi pinaulit po yun, kasi kumbaga hindi po pareho. Kung ano yung Meralco bill na ipipresent mo, yun din po ang nakalagay sa barangay clearance. Okay po? Sunod. Yung complete filled out na RA, meron po ako nito sa opisina. Ako na po ang bahala sa mga forms. Ito po yung sinusulatan natin ng mga details, company details, personal details, pipirmahan mo, pipirmahan ng asawa mo, pipirmahan ng co-borrower. Yan po ang reservation agreement. Meron ako niyan. Yung help seminar is ginagawa lang online. I-guide naman kita nito kasi online lang naman ito ginagawa. There you have it. Napakahaba na ng aking explanation pero sana nakatulong kahit po sa mga hindi natin buyer. For general information naman po ito. At sa aking mga buyer po, pagkabasa po ninyo nitong itong vlog na ito, pakibalikan po ako sa aking messenger kung ano po yung mga dapat pa nating i-discuss at ayusin para maging smooth ang pag-aayos natin. I-PM mo po ako. So, goodbye na po kasi mahaba na masyado ang vlog.